God's morning mga kapatid. Ngayon po ay alayasin ko lang ng konti. Ngayon po ay araw ng Saturday. At muli, napaaga lamang po ang ating God's morning. At yan, isa araw siguro lamang po nito. At meron lang pong mga kailangan puntahan na mas maaga. At dahil sa hindi tayo aabot dun sa oras na 6 a.m. ay nirapat natin na gawin natin sa oras na ito. At ngayon po ay sa araw na ito ng Sabado, April 12, 2025 ay ngayon pag-uusapan po natin ang Galatians 5 verse 13 at pamagatan po natin itong the freedom to love, unleashing grace through service. At sa ating panimula at sa ating pagbasa ng talata ay sasamahan tayo ng ating partner para po sa ating God's morning o sa ating daily devotion. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Samahan mo po kami sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. Palakasin mo po ang aming katawan, Panginoon, nang sa ganon mapaglabanan namin ang init na panahon sa ngayong maghapon na ito, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng kalinawan ng pag-iisip, ng knowledge at wisdom upang maunawaan ang iyong salita na gusto mong iparating sa amin. Na sa ganon ay may pamuhay namin ito sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa blessings na ipinagkakaloob mo, maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. This our prayer in Jesus' name. Amen. So, mga kapatid, sa araw na ito ay tunay tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. At dito sa ating talata na binasa kanina ay sabi nga po is the freedom to love. Ano pang kalayaan ng pag-ibig at unleashing grace through service. At dito mga kapatid ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng gusto natin. Limit na dahil sa malaya ako, it's my freedom. Sasabihin ko ang gusto ko, gagawin ko ang gusto ko, iisipin ko ang gusto ko. Mga kapatid, ito po ang kalayaang ito ay nagpapatungkol sa paggamit ng kalayaan ng pag-ibig na ninanais ng Panginoon na gamitin nating basihan sa lahat ng kalayaang ito. At pang ating lubusang maunawaan ang talatang ito o yung freedom na ito at ng pag-ibig na ito o yung kalayaan na ito ay sinasabi nga po dun sa original na translation o sa Greek word ng freedom is eleuteria. Eleuteria. Na ang kahulugan ng eleuteria ay tumutukoy sa kalayaan mula sa pagkaalipin, partikular sa pagkaalipin sa kasalanan. At maaring ito po ay yung kinauguliang sistema ng reliyon o anumang hadlang sa espiritual na paglago. Ang kalayaang ito ay isang regalo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga doon sa talata na binasa kanina, tinawag kayo upang maging malaya. Hindi ito lisensya para gumawa ng masama, kundi kalayaan maglingkod ng buong puso sa Diyos at sa kapwa. Ano pong halimbawa? Kapag sinabi ni Pablo na huwag gamitin ang kalayaan para sa hilig ng laman, dito po pinaalala ni Apostol Pablo na ang tunay na eleuteria o yung freedom ay para sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Nagpapakita po yan ng isang paglaya natin doon sa ating sariling kagustuhan, kundi pagbibigay naman natin ng kalayaan doon sa kagustuhan ng Panginoon. At ang love na sinasabi dito sa talatang ito ay ang agape. At ang kahulugan sa salitang Grego nito ay hindi karaniwang pagmamahal. Sabi nga, hindi ito yung romantikong emosyonal na pag-ibig o yung tinatawag na eros. Ito ay kusa, walang kondisyon at nakasentro sa kapakanan
ng iba. Sabi nga, ito yung pagpapala ng Diyos. Sabi nga, we are blessed to be a blessing. Sinasabi ng Panginoon, ang utos na maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig ay nangangahulugang ang agape. Ito po yung pagmamahal at ang dapat maging motibasyon sa ating paglilingkod. Halimbawa, kung ikaw ay malaya, ibig sabihin natin, sinasabi nating malaya tayo, na mula sa mga patakarang reliyoso, ang agape ang magtuturo sa atin kung paano gamitin ang kalayaang iyon para tulungan ang ating kapwa. Ibig sabihin, nagagawa natin ang lahat ng yan, nagagawa natin tulungan, nagagawa nating gamitin ang mga bagay nito sa pamamagitan o sa diwa ng pag-ibig. Alam naman natin na ang Diyos ang pag-ibig at ang ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos ay nagre-resulta ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At para maintindihan natin, ano nga ba ang ating pinatutungkulan ngayon? Ito po yung gift ng freedom. Sabi nga, ito ay binigay sa atin, yung free will natin. No? Ito yung ating original na binigay ng ating Panginoon. Ito po ay, sabi nga doon sa talata, ito po ay nagsimula sa tinawag kayo upang maging malaya. We are called dito sa bagay nito upang maging malaya. Ibig sabihin, tayo po ay binigyan ng kaloob na ito o yung gift na ito mula sa ating Panginoon Diyos. At hindi ito isang bagay na ating hirapan o masasabi natin karapatan ko yan. No? O sabi nga, maaari natin sasabihin na nararapat nating makuha. Sabi ito ay it's all by the grace of God. Ang kalayaan ito ay hindi isang permiso para sa ating sariling kagustuhan. Hindi po yun. O yung permit natin o kalayaan natin upang maging malaya tayo sa anumang gusto na ating ninanais. Mga kapatid, ito ay isang pagkakataon upang makalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at magkaroon tayo ng tunay na kalayaan sa Diyos. At dito sa ating binasang talata, dito sa Galatians 5:13, ito pong kalayaang ibinibigay na ito ay ang kalayaan natin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga, ito ay pagsunod natin sa kanyang kalooban o yung sabi nga po ay upang tayo ay makalaya sa makasalanang pagnanasa. Halimbawa po nito, yung kasakiman at yung kasalanan. Sa halip, mga kapatid, ito'y pagkakataon upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa at sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito'y paglaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan patungo sa pagiging alipin ng kabutihan. Sabi nga, dalawang bagay na ito. Tayo ay dati alipin ng kasalanan at ngayon naman ay alipin ng kabutihan ng Diyos. Ang Romans 6 verse 18-22 ay nagpapaliwanag tungkol sa kapag tinanggap natin si Kristo. Basahin po natin yon. Romans 6 verse 18-22. 18. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. 19. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karamihan at sa samaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. 20. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. 21. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga iyon. 22. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda ng talatang yun. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo o tinanggap natin si Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi ng Diyos. Ang tunay na kalayaan ay ang pagiging alagad ng katwiran. Ito po'y nagbubunga ng buhay na puno ng pag-asa at kabanalan. Sabi nga doon sa talata, buhay na walang hanggan ang kaloob ng Panginoon. Mga kapatid, tanging si Kristo lamang ang makapagpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan. Sabi nga sa atin ng John 8 verse 36,
Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko." Amen. Isang punto na sinasabi ng Panginoon that we are followers of Christ. Ang kanyang kamatayan sa krus ang nagbukas ng daan para sa kaligtasan at kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya tayo ay nabago, kaya tayo ay na-born again, ay dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. At ang banal na Espiritu ang nagbigay ng kapangyarihan upang mabuhay tayo ng malaya sa kasalanan. Sabi sa atin ng 2 Corinthians 3 verse 17. 2 Corinthians 3:17. 3:17. Ang Panginoong binanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen. Kung siya ang nasa atin, magkakaroon tayo ng lakas na talikuran, ang masama at mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo nga po ay napawalang sala. Sabi nga, wala nang hatol. There's no verdict. At napalaya tayo mula sa parusa ng kasalanan. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 1 and 2. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. 2. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Yan ang kalayaan na yan. Sabi nga, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng malaya. Dito sa ating talakayan, merong 2 daan na tinutukoy. Ang dalawang landas na maaari nating tahakin ng may kalayaan, parehas na kalayaan. Ang una ay ang landas ng hilig ng laman. Malaya kang gawin kung ano yung gusto mo. Subalit, sabi nga, ito ay nagbibigay sa atin ng diin sa sariling kasiyahan at kagustuhan. At ang ikalawa naman, at nais ng ating Panginoon Diyos, ay ang landas ng paglalagay ng pag-ibig sa ating paglilingkod na nagbibigay diin sa pagmamahal at paglilingkod sa iba. Sabi nga, ang paglilingkod sa pag-ibig, ang tunay na kalayaan ay pinakikita sa paglilingkod sa iba. At ang paglilingkod na ito ay hindi isang pasanin, kundi isang pagkakataon upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pag-ibig nito ay isang regalo na nagmumula sa ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nagiging malaya upang maglingkod at magbigay ng biyaya sa ibang mga tao. At in biblical principle, ito po yung tinatawag natin na pagkalaya natin o kalayaan natin sa pagkaalipin. At dito sa ating talata, ang talata ay nagpapaalala sa atin na tayo ay pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng ating mga masasamang hilig o mga, sabihin natin, mga masasamang balak o masasamang o vested interest sa ating buhay. Ang pag-ibig, ito ay naging gawin po natin, sabi nga dito sa talatang ito, ang siyang gawin nating patnubay. At dapat maging patnubay sa ating desisyon at sa ating aksyon. Kapag tayo ay kumikilos o gumagalaw sa pag-ibig o sa pamamagitan ng pag-ibig, tayo ay nagiging tunay na malaya. Sabi nga, magiging malaya lang tayo. For example, sa buhay natin ito, kung meron tayong masamang balak, hindi ba parang ito ay nagbibigay sa atin ng bigat at maraming pasanin na hindi nagbibigay sa atin ng hindi tayo tunay na nagiging malaya dahil hindi tayo nagiging totoo. Mga kapatid, ang paglilingkod bilang ekspresyon ng pag-ibig ay isang mahalagang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. At sa pamamagitan ng paglilingkod, tayo ay nagiging instrumento. Tayo ay nagiging nagsisilbing ilaw. Nagsisilbing kamay ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, sabi nga,
maaring iwan natin ang katanungan ito. Paano ba natin magagamit ang kalayaang ito? At sa ating buhay, sa isang simple na ating magagamit na aplikasyon, gawin po natin ang paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig. At katulad sa talata natin ngayon sa Galatians 5:13, gamitin natin ang kalayaan na ito para sa pagtulong sa kapwa, hindi sa ating sariling vested interest o yung pagpapalayaw sa ating sarili. Mamuhay tayo sa Espiritu. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 5 and 6. Sige pa, basahin po natin. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Sundin po natin ang gabay ng banal na Espiritu, hindi ang makalamang pagnanasa. 3, kilalanin natin ang katotohanan. Sabi nga, know the truth and the truth will set you free. Sabi dun sa John 8:32. At ang pagsunod ng salitang ito ng ating Panginoon Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kalayaan. Bigyan natin ng konting halimbawa sa ating pagtatapos. Kung dati tayo ay alipin ng bisyo, ano yun, mga pag-iinom, pagsusugal, at ang kalayaan sa atin o kalayaan natin kay Kristo ay nangangahulugang may kapangyarihan ka na ngayon na mag-know ang puso at mamuhay ng malinis. Mga kapatid, bottom line, ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng gusto mo, kundi ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos upang mamuhay ayon sa kanyang plano. At dito po sa ating talatang ito, sa Galatians 5 verse 13, ay nagbibigay sa atin ng isang pangunawa sa tunay na kalayaan. Hindi ito tungkol sa paggawa ng gusto natin. Ito ay tungkol sa paggamit ng ating kalayaan upang maglingkod sa pag-ibig. At sa pamamagitan ng pag-ibig, tayo ay magiging malaya sa tunay na kahulugan ng ating buhay na ito. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at nais kong hinga ng huling pananalita ang ating partner sa araw na ito. God's morning muli mga kapatid. Sabi nga po sa ating napag-aralan, praise God po muna. Salamat sa ating Panginoon sa ating mga napag-aralan sa kanyang mga salita na ibinigay niya sa atin upang maging gabay sa ating mga tatahakin sa buhay. Sabi nga po dun sa ating napag-aralan, tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Kaya ang kalayaang ito ay gamitin natin upang maibahagi natin sa iba ang kanyang mga salita at upang gamitin natin sa tama ang ating ang binigay sa atin ng pagkakataon ng Panginoon upang mapalaya. Gamitin natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. I-share natin ang pag-ibig na ito sa ating kapwa, sa ating paligid, sapagkat ang tunay na kalagayahan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Sabi nga po sa ating napag-aralan na ang pagmamahal ng ating Panginoon ang nagpalaya sa ating lahat. Kaya ating pong gamitin ito ng tama. Yun lamang po. Amen. Praise God. At nais ko namang acknowledge ang ating mga kasama ngayon. Bagamat napaaga po tayo, ay talagang sinamahan pa rin tayo. No? At sa mga makikinig pa, mga late watching, no? Ay sabi nga, babalik pa rin ulit tayo sa ating original na oras. Meron lang po tayo kailangang puntahan ng maaga. No? Kaya po tayo ay nag-adjust ng oras. No? Sorry at wala tayong notice. No? Dito ay isang, sabi nga, ay biglaang lakad. No? At ngayon ay nais naman natin acknowledge ang ating mga kasama Abaya Online. At kasama natin si Jervin Mercado Año Nuevo. Yan.
Siguro kamag-anak ko ito. At mapagpalang umaga sa iyo, Jervin. At ganun din siyempre kasama natin ang aking magandang nanay, si Corazon Getgano Mercado. Good morning. No? At kasama rin natin siyempre si Ate Carmelyn Tanyo ngayong umagang ito mula sa Concepcion. At siyempre kasama rin natin ang aking Tita Ami, kasama rin natin dyan sa Tondo, Manila. Yan, God's morning, Tita Ami. At happy birthday sa anak ni Jojo, nag-birthday, At yan, happy blessed birthday. At kumusta dyan, pati kay Uncle Ninin. Yan, at mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon dahil pinatungkulan mo ang paglaya sa aming buhay at sa oras at araw na ito ay salamat dahil ang kalayaan na ito ay nagmumula sa iyo. Isang regalo na ninanais mo na bigyan kami ng pagkaunawa sa tunay na kalayaan. Salamat Panginoon at sa biyayang ito ay pinagkakaloob mo sa amin ng kalayaan ng tunay na pagsunod sa iyo. Salamat Panginoon dahil sa iyong grasya at sa iyong awa. Ikaw ay ang Diyos na patuloy na nagpapaunawa sa amin. Tunay Panginoon na iyong salita ay napakahalaga sa aming buhay. At ito ay nagbibigay sa amin ng direksyon at nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagtutuwid sa aming kaisipan. Patuloy, Panginoon, pinasasalamatan namin sa iyong kabutihan. Ang patuloy, Panginoon, ng pag-unawa, bigyan mo po kami at pagkalooban ng gift of understanding upang patuloy namin na magamit ang iyong salita sa bawat oras at bawat araw na aming ilalagi sa mundong ito. Patuloy mo kami, Panginoon, gamitin ayon sa iyong kalooban. Your will be done, O God, O Lord. We thank you and we praise you sa lahat ng ito, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman. Salamat sa kagalingan iyong pinagkakaloob. Ganun din, Panginoon, sa lahat ng probisyon, sa lahat ng mga pangangailangan, pagtugon mo sa bawat isa sa amin. Salamat dahil ikaw ang aming Panginoon Diyos na sa amin, Panginoon, ang nagkakaloob ng probisyon at favor upon favor sa aming buhay. Sa lahat ng ito, salamat Panginoon sa iyong proteksyon, gabay, at patuloy, Panginoon, na kalakasan. Patuloy po, Panginoon, na ipaggamit mo at ipaunawa sa amin na ang aming kalakasan, talento, ay upang ikaw ay aming mapapulihan. Muli sa lahat ng ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.